The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mga kapatid, sa oras nga po na 8:49, Pastor Jeff Elis Cupides, good morning! Morning, Chag. Morning, Mase. Good Good morning sa ating morning! mga viewers and listeners. Good morning. Eto na, nakaantabay na lahat ng mga nag-aabang sa'yo, Pastor, na hindi magsisimula ang araw nang hindi ka napapanood at napapakinggan. Well, very timely ang ating topic ngayon kasi nga, Cha and Mase, sa daming mga politikong nangangampanya ngayon, daming mga pangako, of course, sanay naman na tayo dyan. But then again, as you know, marami rin pong mga napapako. In fact, yung mga pinangako nga sa atin last time, papangako ulit ngayon. Pero iboboto pa rin kahit di man nangyari. But again, hindi tayo nakafocus dyan. Nakafocus tayo kay Lord na talaga yung mga pangako niya hindi napapako. Alam mo, sabi sa Joshua 21:45, okay? Chapter 21, verse 45, sabi, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Ang ganda po sa Tagalog din to, wala raw ni isa sa mga mabubuting pangako ng Panginoon sa kanyang piniling bansa nung panahon na yon sa Old Testament, yung Israel, ang nabigo. Lahat daw ay natupad. Well, we can apply this to ourselves as well dahil tayo po ngayon ay anak din ng Diyos. So kung yung mga pinangako niya sa Lumang Tipan, yung Old Testament, ay nakamta natin yan by being affiliated with Jesus Christ pag tinanggap natin si Jesus bilang ating mga tagapagligtas. So, three things lang po. Una, ang pangako ng Diyos ay maaasahan. Wala raw ni isa yung nabigo. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang pinangako lumabas sa kanyang bibig ay walang mintis. Kung may pangako si Lord sa'yo, sa pamilya mo, sa ministry mo, kung like ako nasa full-time, sa buhay mo, kagalingan, pinansyal and all, panghawakan mo ito dahil at the end of the day, it's the trust on the person na nagbigay sa'yo ng pangako. Okay? It's the trust at yung wala kang duda na makapangyarihan, all-powerful, all-knowing, okay? Tama yung timing niya. At hindi lang yon, all-loving din siya. May mga kaibigan ba tayo na nabigo sa pangako natin? Well, ito si Lord po. Perfect yung kanyang timing. Yun yung pangalawang punto natin. Sakto lagi ang timing ni Lord. Hindi siya early, hindi siya late. Yung timing niya is always perfect. Minsan may hinihingi tayo, bakit kaya hindi pa dumarating? Sometimes the Lord is interested po, no? He's more concerned in changing our hearts more than our circumstances. Ba't di ka pa gumagaling? Baka naman dahil sa pinagdadaanan mong karamdaman, lalo ka napalapit kay Lord. Baka naman ngayon may downtime ka, ngayon may sakit ka, may karamdaman ka, natuto kang mag-say no sa maraming bagay na hindi naman pala dapat oohan lahat. Baka ngayong panahon na nagkalayo kayo panandalian na asawa mo, natutunan mo yung mga mali mong gawa, natutunan mo yung mga mali mong diskarte sa buhay, at ngayon maaari mong itama pag nagkaroon ng pagkakataon. So sakto po lagi yung timing niya, okay? Parang tanim din niya ng magsasaka, naghihintay, pero alam na magsasaka, hindi agad tutubo yan. There's an element of patience, perseverance, hard work involved in that, para po pag namunga, may enjoy mo. Walang nagtanim na magsasaka na following day, di ba, namunga agad yung munggo, madali lang munggo, yung mangga or yung palay. Pangatlo po, yung faithfulness ni Lord na pwede nating sandalan siya ng ating future. Alam niyo po, wag po tayong matakot sa future, but it's the one who holds the future. Doon ka dapat magkaroon ng reverence at pagmamahal at takot kung sino may hawak ng future mo. Kasi pag pinangunahan mo po yung future mo, ibig sabihin, ikaw ang gumawa, dumiskarte ng future mo kahit sa illegal o immoral na pamamaraan, sabihin ni Lord, well, ikaw pala may diskarte, so go ahead. Pero kung tapat po tayong aasa kay Lord, tapat tayong mananatili kay Lord, alam niyo po, napakaganda ng future na naghihintay sa atin. Okay? Wala ni isa raw sa mga pangako niya yung sumablay. Lahat daw po ay natupad. So, three things lang. Tandaan mo to, maasahan natin si Lord. Perfect ang timing niya at tapat siya sa kanyang mga pangako sa iyo at ang bukas mo ay secured dahil siya ay tapat sa kanyang mga sinabi. Joshua chapter 21 verse 45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa nakakasawa minsan, Lord, na mga pangako ng mga politikong nangangampanya every 3 years or so. Lord, minsan na talagang wala na kaming
makuhang assurance. Dahil Lord, ito yung mga tao lamang at minsan ang kanilang mga pangako ay napapako dahil sa pansariling kapakanan. But Lord, ikaw Lord ay hindi mo kami kailangan. Hindi mo kailangan yung boto namin. And yet Lord, ang dami mong pangako para sa amin. Salamat Lord dahil ang ultimate plan mo is for us na makasama ka throughout eternity. At ngayon nandito kami sa lupa, ipamuhay namin ang mga panuntunan mo upang kami magkaroon ng masaganang buhay. Hindi lang masagana kundi buhay na walang hanggan. Salamat Lord sa iyong mga pangako na hindi napapako. At alam namin na pwede namin panghawakan, pwede namin sandalan dahil ikaw ay tapat sa iyong mga sinabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Jeff. Konti na lang weekend na. Thank you so much sa magandang balita pa rin para sa Of ating course. mga kapatid. So, holiday ka rin ba ngayon, Pastor? Well, mayroon akong house dedication dyan sa Rockwell mamaya 3:00. So may trabaho tayo mamaya. At least hindi ka maiipit sa traffic today, Correct, Pastor. dahil Unlike holiday. kahapon. Hindi aabutin ng Oo 3 nga. oras ang biyahe mo. Oo. But thank Ako you nga, so much. ngayon, Yan. Thank you so much, Pastor. Mag-enjoy ako. May ano ka pa, may Yes. ilang oras ka pa para magpahinga bago mag 3:00 ng hapon. Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopides.